Maganda yung sinabi niya about connecting wage increases to productivity increases. Sinabi din ni Mr. Serge Ortiz Luis kanina yan. Tsaka si Mr. Guerrero, kunento din niya yan, na parang puro increase lang, walang emphasis on how to improve productivity and to include the 90+% of workers and micro-entrepreneurs. May mga tanong tayo, marami na tayong tanong. The first na kanina pang maaga dito na nakapila na sa questions from Net25 station, si Mr. Vic Somintak. Pero pakilala mo sarili mo ulit and then ask your questions. Free to ask questions. Kaya may mga questions na tayo via Facebook Live. Being watch Facebook Live sa Kamuning Bakery Cafe Facebook page. Also via Zoom and others. May ibang media stations tayo na pina-Facebook Live din or share din sa social media. Please get ready with your questions. Oh, okay. Vic Somintak of Net25. Yes. I would like to address my question either Mr. Guerrero or Sergio Ortiz Luis. But based on the comprehensive narrative of Sergio Ortiz Luis on the status of the Philippine workforce, is composed of 52 million, 84% is informal, and 16% is formal sector. Correct me if I am right or wrong with my understanding that this 16% formal sector of our labor force, ito yung tumatanggap talaga ng regular na sweldo buwan-buwan, and they are protected by Republic Act 6727 or Wage Rationalization Act of 1989, which created the tripartite Regional Wage and Productivity Board. Okay, my question is, what is the viable solution to solve the problem of the 84% informal sector of our labor force, aside from lowering the price of the prime commodities in our country? Well, solusyon na yan. Hindi po pwedeng i-legislate natin basta-basta as para po sinasabi nga yung cliche na i-legislate natin, i-scrap natin yung law of supply and demand. Yan, talagang hard work yan, dahan-dahan. The better way really is look at the investment will produce jobs, and jobs will solve this. Quality jobs will be the one to solve this. Kaya nga kami, yung sinabi ni Mr. Musquerero kanina, tumutulong kami sa jobs na programa namin ngayon na noong una, noong 2021, nung lumalabas tayo sa pandemic, nagkasundo-sundo kami, yung organization, pati yung manufacturing, pati yung mga construction. We committed to produce 1 million jobs. 1 million? Noong 2021. Hindi namin na-meet yun noong end of the year because alam naman yun, noong August, medyo nagkikipit na naman tayo because of the pandemic, medyo sumisipa na naman, no? So, pero na-meet namin yung 1 million jobs. Nagpo-monitor ito, Dole, kasi kasama sila. Noong March 2022. Noong sana, uulitin sana namin yun. Pero nagpalit ang administrasyon para na yung sabi nung ongoing administration, bahala na lang yung administration to do that. Iba na yung concentration na, yung turnover na concentration nila. So ngayon, hindi na ulit yan. Ngayon, nilapitan kami nung pisak-pisak. Yung Presidential Advisory Council na in-charge sa si Tessie Coson ng SM ang gusto ko rin yung jobs na i-revive. So natayo ngayon yung pinangungunahan niya yung jobs na we'll try to create jobs. We will even come up with a platform na magmamatch kami nung will be digital. Mamatch namin yung mga kumpanyang kasama namin
ano yung requirement nila, pati yung mga eskwelahan, ano yung mga produce nila. At hanapin namin at kami magkukundak ng job fair. Mabuti naman, in-offer din sa amin ng SM yung facilities nila na pagka mayroong mga matching, mayroong yung mga job fair na in-offer nila all over the country. Open daw sila basta dito sa production of job. So yun na sa solusyon. At the end of the day, kaya kami nanghihinayang na yung si Presidente, ikot ng ikot, nag-aanip yung investment. Nakita mo, 1.4 trillion na yun na, mga commitments. Pero, at the end of the day, tinitignan pa rin ng mga mag-invest. Alam mo, sa Philippine Chamber, linggo-linggo meron kami mga bisita. Tinitignan pa rin nila ano ba yung mga policies. Kaya pagka meron mga policies na mga arbitrary ganyan, na papalit-palit, merong ka-job tripartite council, tripartite board, papasukan po dahil merong ng legislative wage over and above, nadi-discourage yung mga So at the end, kailangan holistic approach. Hindi po pwede, sabi mo, malaking problema yung inflation, pero hindi lang yung problema, nandiyan na yung papasok yung mga ease of doing business, mga rent tapes, nandiyan na rin yung kuryente. Usapan. Alam mo, ayaw namin pumasok sa usapan ng tsansa, pero alam mo, sa business sector, lahat na may boto na palitan yung economic provisions. Kaya lang, natatakot kami. Ano ba kakaitan na para baka yung open yung Pandora's box. Ng politika. Gusto namin maliwanag ano ba talaga yung gagawin. Okay. Sir, yung